Samantala mga kaabante, ipinapatupad na ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang Ordinance Number 9134 o ang Anti-Balaklava Ordinance. Isang hakbang na layuning palakasin ang seguridad at mabawasan ang mga insidenteng kriminal sa lungsod. Sa bagong patakarang ito, ipinagbabawal ang pagsusuot ng anumang pantakip muka, balaklava, face mask na hindi pangkalusugan, hoodie at iba pang headgear na nagtatago ng kanilang pagkakakilanlan sa loob ng mga establishmentong komersyal, pampubliko at pamahalaan. Hindi lamang ito limitado sa mga gusali. Saklaw din ng ordinansa ang mga motorcycle rider na hindi nakaandar o nakaparada at nasa loob ng 3 metrong distansya mula sa kanilang motor. Layunin nitong maiwasan ang paggamit ng face covering bilang pantago sa mga posibleng krimen. Gayunpaman, binigyang diin ng alkalde na malinaw ang mga exemptions upang hindi maapektuhan ang mga lehitimong pangangailangan. Pinapayagan ang pagsusot ng face mask para sa mga may sakit o may comorbidities, pati na rin tuwing may deklaradong public health emergency. Hindi rin saklaw ang mga rider na nasa biyahe, mga law enforcer na nasa operasyon at mga individual na may relihiyosong tradisyong nangangailangan ng partikular na headgear. May kaakibat na parusa ang paglabag mula sa 1,000 hanggang 5,000 pesos. Posibleng 15 araw na pagkakakulong at maaaring irekomenda sa LTO ang pagpapawalang bisa ng lisensya para sa paulit-ulit na paglabag. At para bigyan pa tayo mga kaabante ng karagdagang impormasyon tungkol sa anti-balaklava mask, makakausap natin si Police Major Philip Ines, ang spokesperson ng Manila Police District. Sir, good morning. Raya and Benji po sa FYI. Good morning. Yes, Ma'am Raya, Sir Benji, isang makulimlim ngunit napakainit na pagbati mula sa tipulan ng Layat Diwang Dakila. Yan naman Talagang pagka siya yung nagsasalita na ganyan. May tatak, di ba? Tatak, Philip Ines, Police Major Philip Ines. Anyway, good morning. Ayan. May tanong lang namin itong balaklava. No? Ito yung nakarating na ba sa inyong kaalaman? At ipinatutupad na ba ito ng Manila Police District, Major? Yes, Sir Benji, itong sinasabing ordinansa ay pinirma na ito ng ating ama ng lungsod noong November 3 at nakalagay dito, it will take effect immediately after publication. Ang ginagawa lang natin ngayon, nagkakaroon tayo ng public advisory at information drive. Ginagamit natin lahat ng tungtungan para maipaalam natin ito sa ating mga kababayan. Ang mahalaga ito kasi minsan may mga riders, lalo na yung mga nagdi-deliver, no? Ang ginagawa nila, talagang kahit na papasok, doon mismo sila sa, papasok sila doon sa mga establishmento. Pero yung iba naka-headgear pa rin, tapos hindi nagtatanggal nung kanilang mga face mask. Paano ba to, Major Ines? Ito ba'y pati mga establishmento, nasabihan na po ba rito? Yes, Sir Benji, sabi nga natin, ang purpose talaga nito ay magkaroon ng kapanatagan yung ating mga kababayan. Sa maraming pagkakataon, nagagamit ito ng mga tinatawag natin na mga kriminal para mag-take advantage, hindi sila makilala. Matagal na itong ginagawa, Sir Benji, Ma'am Raya. Nakikita niyo naman sa mga bangko, sa ibang establishment, pagpapasok ka, pinapatanggal yung tuklero, pinapatanggal yung face mask. Dito lang, mas pinalawak lang natin yung ordinansa para yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila, makaramdam ng kapanatagan. Sir, bakit po ipinatupad ngayon? Kumbaga parang mas naging, yung pagpapatupad nyo ngayon mas laganap kumbaga. Tumaas ba yung mas crime humigpit. rate? Mas humigpit yung pagpapatupad. Tumaas ba yung crime rate sa Maynila involving yung ganitong klaseng modus na nagsusuot po ng headgear? Sa maraming pagkakataon, Ma'am Raya, nakikita natin talaga ito. May mga gumagamit talaga na ito para maitago yung kanilang pagkakakilanlan. At
banggitin ko na rin, yung sponsor ng ordinansa na ito ay dating Police Maynila. Ayun. Si Colonel Jude Ibay. Oh, Na ngayon ay konsyal na sa District 1 oo nga. ng Maynila. Kung saan nakita niya yung pangangailangan na ito. At ito yung tinatawag nating mga crime, isa sa mga crime prevention strategies natin. Kasi sabi nga natin, kung ikaw naman ay, sabi nga natin sa kasabihan natin, hindi ka naman naaaray pag wala kang sugat. Kung wala kang gagawing masama, wala ka namang pinaplano at wala kang balak gumawa ng masama, hindi ka dapat magtago. Yun Hindi na mo nga dapat ikaya. Correct, oo. At napakalinaw naman, Sir Benji, Ma'am Raya, nung mga pagpapaliwag, napakapayak ng eksplanasyon ng ating ama ng lungsod. Ano ba yung mga exemption nito? Na iba nabanggit na rin naman. At yun sa mga riders natin, kaya minsan nagkakaroon ng misinterpretation, misinformation kasi hindi nila nababasa o nakikita o naipapaliwanag itong ordinansa. Ano yung wisdom nito? Bakit ginawa itong ordinansa na ito? Okay, isa dun sa katanungan, bakit balaklava? Saan ba galing yung word na balaklava? Pinag-uusapan namin ito ni Raya kanina eh. Saan kaya galing itong word na balaklava? Yes, Sir Benji, hindi ako familiar masyado doon sa word na balaklava. Okay. Ito lang talaga, covering lang sa mukha natin, sa ulo. Yung nakikita natin doon, di ba? Halin-mulad lang din naman ito ng mga face mask, di ba? Hoodies, yung nakatakip yung mukha. Yun Yung lang, balaklava kasi nakita natin doon, yung para kang buo pati sa may ulo, nakalabas lang yung mata. Yun na nga, yun na nga. Yun yung ginagamit dati nung natatandaan ko yun. Nung way back, eto, Major Ines, natatandaan natin, yung mga dati, yung mga kriminal, talagang ganun lang ang ginagamit. Or Hindi mga ba? riding in tandem, O partner, riding in mga tandem, no, Major? Di ba ganun yung nangyayari? Tama kayo, Sir Benji, sa maraming pagkakataon nakikita talaga natin yung gumagawa ng mga krimen. Kalimitan talaga, nakakip yung mukha, ang nakalapat lamang mata. Kaya itong ordinansa na ito ay magandang pamamaraan ito para sabi nga natin, hindi man natin totally mawala, mabawasan natin at magkaroon ng takot yung mga gagawa ng krimen dito sa lungsod ng Maynila. Major, kumusta po ang crime rate ngayon sa Maynila? Mula nung ipatupad natin ito. Actually, itong ating ordinansa na ito, ang ginagawa lang natin, Ma'am Raya, Sir Benji ngayon, ay public advisory tsaka info drive. Tuloy-tuloy muna yung ating pagpapaalala sa ating mga kababayan. At yung panguhuli dito, paninita dito, wala muna tayong ginagawa doon according ito doon sa mga dry nakuha run nating muna. impormasyon. Okay. Para sabi nga natin, mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kababayan na pumupunta ng lungsod ng Maynila na malaman nila na mayroon tayong dapat. Nagpapasalamat din kami dahil marami tayong mga kaibigan na tumutulong din sa atin para ipaalam ito sa ating mga kababayan. Pero sir, kumusta ang crime rate ngayon sa Maynila? Tumaas ba? Lalo ngayon, holiday season, holiday season. season ngayon. Nakita natin, Ma'am Raya, talaga may mga insidente kaming na nangyayari dito sa lungsod ng Manila dahil sabi ko nga, napakarami nating tao dito. May mga, sabi nga na may mga insidente pero nakita natin napakataas ng aming crime solution efficiency. Ibig sabihin, kung may nangyaring krimen na hindi namin napigilan, nakikita natin na within a short period nahuhuli natin yun ng gumawa at napapanagot natin sa batas. Yung maganda yun, yung iba kasi, maliban dito sa balaklava na yung pagtatakip ng muka, may isa pa yung helmet, hindi talaga nagtatanggal. Major Ines, nasabihan na ba, pati yung mga security guards, lalo na dun sa mga establishmento, pinababayaan nila minsan. Papasok yata yun dun, partner, sa headgear. Tama ba, Oo, sir? diba? Yung headgear. Kasama yun, Sir Benji, Ma'am Raya, doon sa mga ipinagbabawal. Sabi nga doon, pag nakasakay ka sa motorsiklo, lumayo ka ng mga 3 meters sa motorcycle mo, papasok ka ng mga establishmento, bibili ka ng ganito na naka-helmet ka pa, pinatatanggal yon. Ang mahalaga lang dito, alam ng mga tao na ito na pag hindi mo ginawa yan, merong sisita sa'yo. Tama. At meron pang nilalabag na ordinansa. Kaya, ang ano lang natin dito, yung atin lang pagsunod. Sabi nga, palagi nating sinasabi dyan, katulad nung iba na may mga bumabatiko, sinasabi nila ay ito ay pagpigil ng karapatan at kalayaan. Ang palagi ko namang sinasabi dito, tignan din naman natin yung karapatan ng iba, yung mas maraming karapatan, yung mas maraming kababayan natin ang makikinabang dito sa ginawang ordinansa na ito. Sir, ibig sabihin, kasabay ng mahigpit na pagpapatupad naman ito,
ay syempre magde-deploy din kayo ng mga mas kumbaga dobleng tauhan sa field sa lansangan para kumbaga masita o ma-monitor nyo yung mga nagsusuot ng legit na naka-face Oo, mask yung na mga talaga for naka-face their mask, health diba? or kung sino yung mga Meron ba kawatan. tayong dedicated na mga Oo. tauhan o basta mga police na nakadeploy, sila na yung tututok sa ganito, Major Ines? Yes, Sir Benji, Ma'am Raya, mataas na yung presensya ng ating kapulisan sa mga lansangan. Katulong natin din dito yung mga taga-barangay at yung ating mga traffic enforcer. Ang sa atin dito, ang mahalaga dito yung way kung paano natin isitahin yung ating mga kababayan. Dapat may paggalang, may pagrespeto. Yun. Ang mahalaga dito, nalalaman nila na may ganitong ordinansa ang lungsod ng Maynila. At nakikita naman natin, sabi nga natin, wala lang akong datos kung meron na tayong mga natikitan dyan o nahuli dyan. Pero ang advice sa atin dito, palakasin muna natin yung pagpapaalam sa ating mga kababayan. Gumamit tayo ng lahat ng tungtungan para malaman ito ng ating mga kababayan na may ganitong ordinansa sa lungsod ng Maynila. Yun, ito maganda to, no? Sana sa inyo nagsimula ito diyan sa lungsod ng Maynila. Sana gayahin nito sa mga iba pang distrito. Yes. Oo. 'Di ba? May dapat magkaroon ng koordinasyon. Dapat ito maipanik na rin sa National Capital Region. May mga pagkakataon ba, Major Ines, na pag-uusapan din ito pagka, halimbawa, nagkakaroon ng pulong sa National Capital Region Police Office o NCRPO? Sa tingin ko, Sir Benji, Ma'am Raya, mapag-uusapan nito. At sa pagkakaalam ko rin, may mga iba tayong probinsya na ini-implement na rin ito. At alam ko na, sabi ko nga, itong ordinansa na ito, ay malaking tulong to sa pagmimitina ng ating katatagan at kaayusan ng isang lungsod. Naku, Kasi nga, maganda sabi nga natin, kung mapapansin natin, sa lahat ng mga insidente, kalimitan yung gumagawa niya, nakatakip ang mukha, naka-helmet, pumapasok, nakaganito. Kaya sabi nga natin, ito yung pagkakataon na i-reveal natin itong mga pagkakalala ng mga tao na ito para pag gumawa sila ng krimen, madali natin silang ma-identify at mapanagot natin sila sa batas. Ayun. Samantalahin na rin natin, Oo, yung partner. pagkakataon. Ito, mga kabante, samantalahin na rin namin, bagamat ito yung alam namin na naghahanda pa kayo. Pero sa linggo ay magkakaroon ng pagtitipon dyan sa Luneta. Iba't ibang grupo ito. Napakaraming tong grupo na ito. Pagsisimula ito ng umaga at hindi pa natin alam kung anong oras matatapos. Major Ines, kamusta yung paghahanda ng Manila Police District? Yes, Sir Benji, Ma'am Raya, handang-handa na yung Manila Police District. Hindi lamang yung Manila Police District, kundi yung Philippine National Police. Yeah. Kung saan nga inaasahan talaga natin na marami tayong mga kababayan ang pupunta rito sa lungsod ng Maynila para magkaroon ng pagpupulong at ihayag yung kanilang mga saloobin. Meron dyan yung mga labor group natin, youth organization, civil society group natin, and other cause-oriented group na natin. Kaya nga, sabi nga natin, mahigit kumulang 12,000 PNP personnel ang magagamit natin dyan para bantayan itong lungsod ng Maynila. Kasi sabi nga natin, Sir Benji, hindi lang naman specific na area ang binabantayan natin dito. Maraming lugar ang binabantayan natin dito. Tama. Katulong natin dito, Sir Benji, Ma'am Raya, yung iba pa nating mga police coming from neighboring region natin. Yung Augmentation region 2, force. Region 3, Region 4, Region 5. Tutulong sa atin yan. Katulad din ng ginawa natin nung nakaraan na malaki ang pagpupulong dito ng mga kapatid nating INC. Nakita natin kung gano'ng karaming police din ang dinala natin dito para tumulong dito sa NCRPO natin. Kasi may Manila NCRPO ito. Tama. Katulong din natin yung ibang district ng NCRPO dyan. Kaya ang sa amin dito, meron na kami security plan and public safety operation para yung mga pupunta rito sa ating lugar para maipahayag yung kanilang saloobin ay sabi nga natin, magarantiya natin na mapakinggan sila at mataas yung aming pagrespeto sa kanilang karapatan na mamahayag. Pero palagi natin pinapaalala, Sir Benji at Ma'am Raya, na ang karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat na responsibilidad. Tama yun. Major Ines, ano po ang inyong pagtitiyak na hindi na mauulit yung nangyari na sitwasyon na nagkagulo noong September 21? Sa atin, Ma'am Raya, ang sa atin dito, it's a matter of shared responsibilities. Tulungan tayo ng ating mga kababayan. Kasi kung sa pulis lang lahat gagawa, talaga mahirap gawin yon. Ang sa atin dito, kung merong mga grupo na alam nila na nagtatangkang manggulo, ipagbigay alam agad nila sa kapulisan nila. Ang sa amin dito,
nandun palagi kasi sa pinakamataas na antas ng pagtitimpi, yung tinatawag nating maximum tolerance. Pero gusto nating ipaalala sa kanila, Sir Benji, Ma'am Raya, na ang bawat bagay ay may limitasyon. Hanggang, sabi nga natin, hanggang kaya nating magtimpi, gagawin natin yan. Pero pag nakakita na po tayo ng hayagang pananakit, paninira, at iba pang paglabag sa batas, wala po tayo magagawa dyan kundi papatupad po natin ang batas. At may template na kayo, no, dito sa paglalatag ng seguridad, yung paghihigpit, pati yung Presidential Security Group kasama nila. Maliban dun sa mga ilang pang mga law enforcement agencies. At mahalaga ito, at magtataas kayo, tama, no, ng alerto Biyernes. Base na rin to sa Philippine National Police. Tama ba ito, Police Major Ines? Tama kayo dyan, Sir Benji. Palagi na po nakaangat yung ating antas ng seguridad. Sabi nga natin, palagi nakaangat yung aming lalasag at nakaumang yung aming tabak laban sa manliligalig at balak manligalig ng ating lugar Tanikalaan. Makakaasa kayo sa Manila Police District. Yan. Dahil dyan, sa pagkakataong ito, nais naming humingi ng mensahe sa inyo. Paalala sa ating publiko, mga lalo sa publiko. lalo na yung mga yung iba kasi, lalahok mismo. Maliban sa lalahok, merong mamamasyal yan eh. Kasi may parke pa rin dyan. Baka mamaya hindi nila alam na may pagtitipon. Ano po maganda na rin yung ngayon, at least naabisuhan alam na sila. naabisuhan na para sila. mas mapaplano nila yung kanilang lakad sa Tama. weekend. So, ano ho ang inyong paalala at panawagan sa publiko? Yes, Sir Benji, Ma'am Raya, meron na tayong mga ilalabas natin ng mga traffic advisory doon sa mga kalsadang isasara at mga alternatibong kalsada na magagamit ng ating mga kababayan. At panawagan na rin naman sa ating mga kababayan, kung hindi naman po talaga importante yung pupuntahan nyo sa lungsod ng Maynila, ipagpaliban nyo muna. Dahil alam po natin, sa araw na yon talagang magkakaroon po talaga ng pagbubuhol ng daloy ng trapiko. Marami pong pupunta rito sa lungsod ng Maynila. At sa mga kababayan naman natin na magpupunta rito para ipanawagan yung kanilang mga saloobin, isigaw yung kanilang mga saloobin, mataas po ang pagrespeto ng inyong kapulisan sa inyong pong karapatan. At ginagarantiyan po ito ng konstitusyon. Ang presensya po ng pulis dyan ay para lamang po babantayan po yung kaayusan at katahimikan. Ang inihiling lamang po namin maging kalmado, organisado at payapa ang gawin po natin na pagpupulong-pulong o protesta dito sa lugar po ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat. Magandang umaga. Bagamat biglaan lamang yung aming tawag eh. Alam namin palagi kang ready kasi ikaw yung unang naisip namin para tawagan dito nga sa Balaklava at pati na rin dito sa paghahanda sa pagtitipon na gagawin naman dyan sa lungsod ng Maynila. Mabilis kausap yan. Mabilis kausap eh. Kakilala na natin. At saka minsan babalik yan dito. Gusto natin siya Sir, makapanayan. minsan mag-live guesting ka naman dito. Guest ka naman dito pero iba yung pag-uusapan natin. Dalawin mo kami dito Ibubulong sa ko sa iyo studio. kung ano yung pag-uusapan natin. Yes, and then, Ma'am Raya, alam mo naman, sabi ko, alam nyo naman na anytime pag nagbanggit ko at wala naman tayo nakakasabay ng mga darating ako. Sasabihin ko lang, bibigyan ko lang ng papyaw ang pag-uusapan natin. Kasi may catering service din si Police Oo Major nga pala, kaya pala Philippines. Kaya yan, Kung may pizza, ano pa yan eh. Oo, di ba? May mga ganon. Sa susunod na Nangingilig pagkakataon, pag nagpunta ka rito, Hindi pa raw yun natitikman ni Sir Benji, Hindi yung yun pizza. Ay, naku, Sir Benji, pag napunta ako sa inyong studio, ay magdadala tayo para matikman mo naman yung Yun. yan. aming Ako, pizza. maraming salamat. At saka, ito kasing programa na to, FYI, para na rin sa kaalaman, for your information, maganda ito, maihatid natin sa kanila, na bagamat ikaw ay isang nasa police service, pero hindi nila alam na talagang negosyante rin at maituturing masarap yung pagkain na natikman ko na rin yung pagkain niya. Maraming salamat, Police Thank you, Major sir. Philippines. Yes, Sir Benji, maraming salamat. Ma'am Raya, maraming salamat. Sa ngalan po ng aming District Director, ang aming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad, makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at di kalidad na serbisyo para po sa Manileño. Sa kalmadong umaga po. Isang kalmadong umaga rin. Yan si Police Major Philippines, ang tagapagsalta ng Manila Police District. Ayun, Raya.